Ito yung bato na nakuha ni Mrs. Wakiwa nung nagukay kami ng ube. Napanood nyo dyan sa video natin. Ano? Ito yon. Ngayon, itong mga ito, matagal na dito sa bundok mga kawakiwak. No? Tinatanong ko kung meron silang nakita na katulad nitong bato na dito sa lugar na yan. So, isa-isahin natin dito itong mga ito. Dito karon. Ito. So, ikaw ba, Ron, may nakita ka ng katulad nitong bato dito na ganitong kaganda? Kaming nakikita ng ganyan. Kahit matagal na Ikaw lang. Wala pa ako nakikita ng ganyan. Pero halos galugan mo na itong bundok, ano? Oo. Ito si Boss Junel, ito mas matindi ito eh. Ako nakita ko na. Yan. Ito. Oo. Hindi, yung tinutukoy ko, yung... Iba yung mga... Oo. Yan lang, ngayon pa lang. Ayun. Ito, veterano na ito eh. Tanungin natin itong isang ito. Ikaw, Boss Abe. Tungkol dito, Mm. marami ako nakita na hindi ganito. Pero ibang klase ito, maganda. Ayan. Oo, Saka mabigat. tamang-tamang bigat to. Mm. Kaya tama lang na itabi mo. Ito, Oo. ibig sabihin tabi ko to at koleksyon kasi kakaiba, no? Itong si Bro eh. Ako kagalisto ka. Hindi ka na makatindog man. Ito ba, ano ba naman ito? Awak, Ay, binibigyan ka. ay ito ba to? Kagaya nito, wala pa ako nakikita. Ay, ganun. Ngayon pa lang. Tagal ko na dito. Ito si Kwan, ito si bigyan mo kay Brother Joel. Ito si Brother Joel, wala nang ipin to. Tignan natin kung Kwan. Dito, Nakasan. maraming bato pero kaiba ang hugis nito. Ha? Kaiba hugis nito. Pero yung ibig ko sabihin, yung hugis, bukod doon sa hugis, yung kinis niya, saka yung ganda Iba niya. din. Oo, Ha? naiba yung bato. Ibig sabihin, may nakita ka na ba katulad niyan o wala pa? Wala pa. Yun. Ano? Ngayon pa lang. Ibang sa dami ng bato, iba yung ano yung hugis. Yan. Oo, kung sa ano, kung sa kwan, para ma-beauty ito eh. Ha? Para ma-beauty. Ma-beauty. Oo, kung sa ano ba. Isa tingin mo anong klaseng bato yan? Yan ba yung agimat? Anting-anting? Ma-beauty. Kaya sandali, tingin mo ano ba yan? Agimat? Anting-anting? Lumot yan? Hindi naman kasi kung tingnan mo ng bato, kung ano na siya, habulin siya kasi magkaiba eh. Magkaiba ang hugis niya eh. Hindi mo makakita, talagang magtataka. O sa hugis niyang ano. Kasi sa dami ng bato, magkaiba siya eh. Ito? Oo. So ito mga kawakiwak, no? So mayroon na tayo ngayon, bagong koleksyon. So ito, kung nasa tao ito, ito yung tinatawag na taong batugan. Yun na yun. Yan. Hop, hop. Hop, hop. Huwag ka pumasok sa kilikili ko, delikado tayo dyan. Yan. Yun. Yan. Nakakuha kami ng tarantula na native. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Tapos mayroon pa dito malaking ulo din mga kawakiwak. Ayan oh. Oh. Ayan. Baik natin yan mga. Ayan oh. Bumubuka na siya. Oh. Ayan oh. Ayan. Ayan mga kawakiwak. So ayan. Tinanim ko yan dito. Nakapaikot yan sa puno ng langka. Ayan. Yan mga kawakiwak. Patuloy na natin yung pag-ukay mga kawakiwak. Patuloy natin yung pag-ukay. Yan. Okay. Gumalalo na nga. Ang tawag niyan dito sa amin ay ubing kinalabaw mga kawakiwak. Kinalabaw siya. Bali okay ang laman ito mga kawakiwak. Sundan nyo lang po hanggang sa matapos yung ating pag-ukay mga kawakiwak. Para makita nyo po kung paano natin nakuha yung bato
ng ubi na ito. Kapag nagukay kayo nito mga kawakiwa, kailangan maluwag ang butas para hindi masugat yung kanyang laman. Tuloy na natin mga kawakiwa dito. Ito lang bandayan. Itira natin to para maglalaman siya ulit ng malaki sunod na taon. Yan. Ano ba? Ito lang nakuha natin mga kawakiwa ko. Naputol. Pero mga 2 kilo na rin to mga kawakiwa. Yan. Yan yung laman niya oh. Yan. Kulay puti no. Mga kawakiwa. Ubin puti. Yan. Nalabaw. Ito naman ang sunod natin tirahin oh. Yan. Hindi na natin itong harang na nilagay natin bato. Ito yung ugat ng ube mga kawakiwa. Ito yung laman na umusli siya tumubo. No? Ayan. Mukhang malaki ito mga kawakiwa. Kung napapansin nyo mga kawakiwa, halos magkakadikit yung laman ng ubi na to. Ayan o, nagkasanga-sanga siya sa isang puno lang. Pero marami siyang laman at nagkasanga-sanga mga kawakiwa. Bali, mga nasa 2 taon na po natin itong hindi nahukay yung ubing ito mga kawakiwa. So, ayan o. Kaya ko dito tinanim yan sa pwesto na medyo bakilid. Kasi para pag naghukay ay hindi masyado mahirap. Ganun pa man, makikita nyo may kahirapan pa rin kasi kapag sobrang laki ang laman, talaga namang malalim mga kawakiwa. Kaya yung paghukay dito ay tiyagaan talaga mga kawakiwa. Pagsayangan mo talaga ng oras para makuha mo ng buo yung kanyang laman. Kasi pag nasugat ito, hindi maganda. Kakaroon siya ng damage. At saka mabilis mabulok kapag nasugatan ang pinakalaman ng ating ube mga kawakiwa. Yung mahirap talaga maghukay ng ube. So, subaybayan nyo lang po yung ating mga paghukay dito mga kawakiwa. So, ang gawin natin ngayon, patingin na natin mga kawakiwa. Oh. So, ayan.
Siguro mga nasa 5 kilo o 6 na kilo ito mga kawakiwa. Yung malaki siya ng konti kumpara doon sa isa kanina. Pero may natira pa oh. Yan naman ang susunod na lalaki kapag ka kaya natin. So ayan, dahil sa nakuha na natin yung laman mga kawakiwak, ibalik naman natin ngayon yung lupa. Yun. Sa susunod na paghukay natin dyan, hindi na masyadong mahirap kasi malambot na po yung lupa mga kawakiwak. Ang puno na itong hukayin natin mga kawakiwak to. Parang kwan lang oh mga kawakiwak. Parang pahaba no, parang ganyan, parang at meron siya ditong ganon. Ayan o. Yan. Lalaki ito. Tatanong natin po mga kawakiwak. So, meron na naman ito ulit. Tarantula. Ayan yung native na tarantula mga kawakiwak oh. Yun oh. Yun. Oh. Ako. Yan. Masyado yan mga kawakiwak. Nadali ka niyan eh. Yan oh. Yun oh. 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 Yan. Hop. 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 Punyasa sa telepon ito, dekado tayo dyan. Yan. Yun. Yan. Tarantula, mga kawakiwak. Yan. Nakakuha kami ng tarantula na native. Bibi, ito lumalaki din ito, mga kawakiwak. Malaki yan ng mga ganyan, no? Hanggang ganyan. No? Yan. So, ito medyo maliit pa siguro to. So, pakawalan natin. Lagay lang natin dyan, no? Yun. Ayun na, yun isa. Lupa dyan na kano, yun naman kayo. Mga kawakiwak, tinuli. Tinitraining ko lang magukay ng ube. Kapag nagkagipitan man, dumating sa punto na wala nang makain, alam niya na kung paano siya magukay ng ube. Kasi ito, parang pag kumain ka nito, para ka na rin kumakain ng kanin, mga kawakiwak. Ang carbohydrates nito ay talagang napakalakas sa katawan. Saka marami itong gamit. Pwede mo siyang gawin ginataan. Yun. Saka kung ano naisip mo, pwede. Pwede siyang pangalo sa gulay. Pangalo sa sinigang. Yun. Sarap kaya yan, pag ginagawa sa sinigang. Bagang malapit na mag-expert sa pag-uhukay ng ube sinole mga kawakiwak. Alam nyo mga kawakiwak, ang ubing puti ay napakasarap na gawing halaya. Mas malasa at mas masarap siya kumpara sa ubing violet. Kapag ang pinag-usapan ay gagawing halaya, no? Ang teknik dito sa paggawa ng halaya, mga kawakiwak, ay gamitan nyo ng gatas na kulay ube. Meron po tayong mabibili ngayon na kondensadang gatas na kulay ube, no? Mga kawakiwak. Yun, ang labas noon ay kulay violet na rin, mga kawakiwak.
Sa ngayon kasi, yung mga komersyal na gumagawa ng halaya, ay hindi naman purong ubi yung ginagamit nila, mga kawakiwak. Kadalasan dyan ay yung gabi ang ginigiling nila at inahaluan nila ng ubi. Yung iba naman, kamuting baging. Mayroon namang iba pa na kung walang-wala na sila, makuha na mga ingredient o kaya gagamitin, ay yung mismong kamuting kahoy na lang. Yung kanilang inihalo sa ginagawa nilang halaya. Pero kapag kasanay kang kumain sa tunay na ube, sa tunay na paggawa ng halaya, ay mahalata mo yun at malalaman mo rin, mga kawakiwak. Kaya ganon yung ginagawa ng iba. Ibig sabihin, dinadaya nila para makatipid sa gastusin. Kasi ang ube kasi medyo may kamahalan, mga kawakiwak, ano. Pero kapag ka ubing puti ang gagamitin yung mga kawakiwak, medyo nakakatipid kasi kayo. Ang kanyang halaga kasi, hindi kasing mahal ng ubing violet. Ang kilo nito ay nasa 40 lang, 50. Samantala yung ubing violet ay naabot ng 70 hanggang sa 100 po yun per kilo, mga kawakiwak. So, advice ko po sa inyo, kung gagawa kayo ng halaya na masarap, gumamit na lang kayo ng ubing puti. Yun ay walang pangdaraya at masarap. At talaga ang lasa niyan ay ubing-ubi talaga, mga kawakiwa. Ayan, medyo malalim na itong hukay natin, mga kawakiwa. Medyo may kalakihan kasing isang ubi na ito. Ayan, pati si Mrs. Wakiwak. Tumutuwad na rin sa kakahukay. Tulong na rin siya. Haba mga wakiwak. Panadali. Dari pa. Ha? Patulis na? Apa ko na yan? Paubos na yung laman niya. Oh. Aí! Vira! Tol, mga kawakiwak. Ayan. Kailangan natin makuha yung kaputol, mga kawakiwak. Sayang naman kasi medyo mahaba-haba pa yan. At bukod pa doon, kapag hindi natin nakuha yan, yan ay tutubo at maglalaman ulit. Ay pag nangyari yon, mas matindi, mga kawakiwak, mas malalim yung hukayan natin sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, kuhanin na natin para yung panibagong tanim natin sa bandang itaas na, mga kawakiwak. Yan po, ginagamitan na natin ng flashlight. Dahil inabot na kami ng gabi dito sa pag-uukay, mga kawakiwak. Langanin namang iwanan ito. Kailangan to tuloy-tuloy para matapos agad itong ginagawa natin pag-uukay, mga kawakiwak. Ayan. Nakadikit daw niya, yan yung mapanggal-panggal. Ano, malalim pa ba? O ano yan? Ano yan tumutunog na yan?
Bato rin? Bato na maputi. Eh, kunin mo nga. Dali lang. Kasi medyo matigas ang lupa. Kayin muna natin na lumabas yan. Ayan. Alin? Bato? Ha? Ito, lupa. Yung bato. Mahirap patanggalin? Ito na, oh. Labas na. Hello. Ito. Oh? Ha? Makinis man. Bali, naabot na kami ng gabi. Huwag mo nga ko na ng flashlight kasi kapan. Yun ito lang. Eh, parang bato yan ah. Ano kaya yan? Makinis. Ano nga? Paano ba? Pero bato dyan sa ilalim na ganyan. May puro lupa. Yan. Anong bato? Ito oh. Ulit ng ubi. Kawakiwa. Hindi naman pwedeng mutya ito. Malaki. Hindi rin pwedeng anting-anting. Ito lang laki oh. Pero mabigat siya mga kawakiwak. Ano? Yan. Ano kaya ito? Ayan. Saka dito sa lugar na to mga kawakiwak, sa tagal ko na dito, hindi pa ako naka-encounter ng ganito ka-klaseng bato. Pero makinis siya oh. Oh. Ayan. Oh. Ayan. So ayan, nakakuha kami ng matigas mga kawakiwak. Oh. Matigas ito. Oh. Yan. Ano, mayroon pa? Yung mga lupa na kasama niya na nagtatigas. Ang lalim kasi ng ube mga kawakiwak. Malaki. Oh. Ha? Tagal pala yan yung bato bago matagal yung laman ng ubi. Ano? Nagpapagulit talaga siya ng ubi. Yung pinakadulo? Ayan. Ayan yung pinakadulo ng... Dito banda siya eh. Bakit ganyan? Dito banda yan yung bato. Saan siya, no? Ibalay mo nga. Yan banda siya dyan. Ganyan o. Dyan. Kaya pala parang nagporma siya dyan, no? Yan o. Dito yan siya galing. Pero hindi siya masyado nadidikitan ng putik. Kasi makinis eh oh. Pagtataka naman, hindi siya masyadong nakapitan ng putik mga kawakiwa ko. Hindi, pero may putik din kanina yan. Yan o. May putik-putik siya na konti. Pero pag yan o. Dyan yan o. Yon ay yung dulo ng ube, mga kawakiwak. Ayan siya, oh. Yung dulo ng ube na yan, yung naputol kanina. So, yan, okay namin. Kasi kung hindi mo kaya yung dulo na yan, tutubo yan. Is lalong mahirap kain yun. Ito kasi mga kasama niya, yan o, dito yan siya o. Makinis din. Makinis din yan o, yung inalisan ng bato. Lupa. Yan eh. Silid. Yan siya. Yan. Ganyan. So, bahala na kayo mag-isip dyan, mga kawakiwak. Kinis din eh o. Kung anong klaseng bato. Pero mabigat, ha? Oh? Ba? Ganyan eh. Kasi makinis yung inalisan niya eh. Inabot na kami ng gabi, mga kawakiwak sa okay dito. Yan, oh. Ay! Tira! Lim na, oh. Yan. Alim. Ayan, oh.
namin mga kawakiwak sa 2 oras na yung paghukay. Ayan lang. Gabi na, pagpatuloy natin bukas ang ating paghukay. Pagkain, laman tiyan, laman ng tiyan. Yan ang lamang lupa na lamang tiyan. Lamang lupa na lamang tiyan pa.